Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte, dili na daw matingala kung dunay mosunod nga impeachment complaint batok kaniya. 3 pesos kada litro nga rollback sa presyo sa diesel ug kerosene, posibleng ipatuman sunod semana. 17 ka monolithic cold storage facility sa nasud substandard, sumala ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. 3 ka centenarian sa Cagayan de Oro City, nakadawat og 100,000 pesos nga cash gift gikan sa lokal nga kagamhanan. Paskong Pilipino, tema sa Christmas decoration sa Pasko Fiesta 2025 sa Davao City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dili na matud pa matingala si Vice President Sara Duterte kung dunay mosunod nga impeachment complaint batok kaniya hangtod 2028. Lakip matud pa kini sa mga lakang sa mga kalaban sa politika aron mapugnan siya sa posibleng kandidatura sa 2028 presidential election. Ani report ni Argil Relator. Sa karon, wala pa'y nadungo si Vice President Sara Duterte kung dunay magsumite og impeachment complaint batok kaniya sa sunod tuig. Hinoon, ginalauman matud pa niya kini. Gikan sa palpak nga pagduso sa People's Initiative, issue sa pagpamayad sa mga congressman aron mo pirma sa impeachment ug karon planong pag-amyenda sa konstitusyon. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028 sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Dili na matud pa matingala ang bise kung dili maundang ang pagsumite og impeachment complaint batok kaniya hangtod sa 2028. Hinoon, nakaandam na matud pa ang ilang mga abogado aron tubagon ang mga akusasyon. Hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinubmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Kay wala matud pa misaler ang planong taktakon ang bise sa posibleng kandidatura niya sa 2028. Ginadautan na lang matud pa sa mga kalaban ang iyang pangalan. Sa gigawas nga desisyon ni atong July 25, 2025, unanimous ang desisyon sa Supreme Court en banc nga ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment batok ang VP Sara tungod sa kalapasan sa 1-year bar rule. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Miabot na sa sobra 4,000 ka mga truck ug ubang pang sakyanan nga naga-illegal parking ang nadakpan sa Land Transportation Office Region 10 sa Northern Mindanao karong tuiga. As of November 26, miabot na sa 4,214 ang nadakpan sa LTO-10 nga naga-illegal parking sa national roads ug mga nag-unang kadalanan sa Northern Mindanao. Sa ganiini gipang-isyuhan og ticket sa LTO samtang ang uban gipang alarm sa buhatan samtang human gibiyaan sa mga driver o operator ang ilang mga truck sa highway. Sagad sab kuno sa ilang mga nadakpan, labi na sa Cagayan de Oro City, mga truck nga gipang biyaan ra sa Barangay Tablon ug Diversion Road sa Barangay Bulwa. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Good news sa ubang motorista kay gipaabot ang big time nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Management Bureau sa Department of Energy. Base sa 4-day trading, posibleng maubos og 40 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. Apan posible sab nga maubos pa og 3 pesos ang kada litro sa diesel ug kerosene. Ang pag-ubos sa presyo sa lana tungod sa ceasefire sa Ukraine ug Russia nga mo-lift sa sanction sa Russian oil ug posibleng oversupply sa oil market. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw.
Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. gibutyag nga substandard ang mga monolithic dome cold storage facilities nga gitukod sa DA niadtong tuig 2022. Lakip na dinhi ang anaa sa Cagayan de Oro City. Ani ang detalye? Atol sa pagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bukidnon, gibutyag niini nga 17 ka cold storage facilities ang wala una niya gipagamit. Taliwala nga pipila ka tuig na kining nahuman. Kini matud pa ang mga monolithic dome cold storage facilities nga gitukod sa kaning liderato sa Department of Agriculture. Dugang niya nga palpak ang disenyo niini ug dili sab makakaya sa pagpabugnaw sa mga gulay ug prutas. Usa ni ana ang anaa sa Cagayan de Oro City. Hindi ko pina-operate yun dahil sobrang palpak ang gumawa nun. It is for me a project by the old DA administration na sobrang palpak. March 2022, diyang nahuman ang konstruksyon sa maong monolithic cold storage facility sulod sa City Engineering Compound sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Apan pipila ka tuig na ang nakalabay, wala gihapon kini napuslan. Gibana-bana ang mukabat sa 20 million pesos ang kantidad sa matag usa ka monolithic dome cold storage. Usa kini sa 17 ka mga cold storage facilities nga gimontar sa DA sa tibuok nasod. Laraw unta sa maong pasilidad nga matabangan ang mga mag-uuma nga mas mapadugay pa ang shelf life sa ilang aning gulay ug prutas aron mabaligya sa insakto nga presyo. Apan imbag ulang gibutyag sa DA nga wala una gipagamit ang maong mga pasilidad tungod substandard kini ug wala nasubay sa gabayan nga gitakda sa Department of Agriculture. Sumala ni Secretary Laurel nga ginatun-an pa sa ahensya kung unsay solusyon sa maong pasilidad. Apan sigurado kuno siya nga mas mahal pa ang pagpa-repair ni ini. Malulugi lang ang mag-ooperate nun. So hindi ko pinababayaran yung project na yun sa mga contractors nun. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Dunay bahad si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa mga malambigit sa iligal nga droga. Kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron tamo pag-abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente bangag kuno og atik iyang igsoon. Dugang ni Acting Mayor Baste nga karon pa lang ginalista na matud pa niya ang mga pangalan sanglit moabot gayud ang adlaw nga silutan sila labi na sa pagdaot sa pamilya ug utok sa kabatan-unan tungod sa droga. Abiso sa mayor ngadto sa mga ginikanan nga importante nga pasudlo sa eskwelahan ug simbahan ang mga bata aron pag-abot sa panahon mahatagan silang maayong kaugmaon ug dili na nila matagamtaman ang mga problema karon sa katilingban. Apan mahimo lang matud pa kana kung karon pa lang plastaro na ang kaugmaon sa mga kabataan. Pito ang patay lakip commander sa MILF. Human gipamusil sa wala pa mailing armadong grupo sa North Cotabato. Bangi sa yuta, posibleng tinubdan sa krimen. Nakaalerto si Efren Mamak. Dungan nga naminaw sa sermon sa usa ka Islamic leader kining pipila ka mga residente. Una gipahilo na ang patayng lawas sa 7 ka individual nga gipamusil matud pa sa laing armadong grupo sa boundary sa barangay Malinan sa Kidapawan City ug sa barangay Estado Matalam sa North Cotabato pasado alas 5 sa kadlawon adlawng Lunes. Ang maong mga biktima sagad mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Gani nalakip sa napatay ang commander nga giilang nga si Salindato Edris Langalen nga matud pa dunay daang kaso. During conduct of investigation, napag-alaman po na nagkaroon ng enkwentro itong dalawang armadong grupo na kung saan po ang isang grupo po ay mayroong 7 na namatay at isa po dito is yung kanilang commander na mayroon na pong standing warrant of arrest sa kasong attempted murder po. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, ang namatay nga mga biktima dili taga North Cotabato. Doon ako report nga taga Cotabato City ug Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nga bag-o lang namuyo sa lugar nga nahitabuan. Nakonsidera po natin silang lawless armed group na pumasok dito sa area dahil nga po hindi po sila residente
ng probinsya ng North Cotabato. Dumating lang po sila sa Barangay Malinan noong Agosto 8 po ngayong taon at simula noon ay nanirahan na po sila dyan sa area ng Malinan po. Gikondena sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRU ang maong panghitabo nga mikalas og kinabuhi og nagpa-displace sa pipila ka magbanay. Gibutyag sab niini nga ang hinungdan sa maong pagpamusil dunay kalabutan sa dugay nga land conflict o bangi sa yuta. Hinuon mipasalig ang maong ahensya nga makig-alayon sa mga LGU ug otoridad aron marisolba ang kaso ug mabalik ang kalinaw sa maong lugar. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan ug kasundaluhan batok sa maong armadong sospek. Pinakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nanawagan sa publiko ang Archdiocese of Cagayan de Oro lakip ang socio-civic organizations nga suportahan ang ilang panawagan nga peace rally kontra korupsyon ug mga adlaw. Ano yan, detalye? Giawhag karon sa grupong Mindanaon kontra korupsyon ang publiko nga mosalmot sa himuon nga trillion peso march sa Cagayan de Oro City ug mga adlaw November 29. Ang maong panawagan gikan sa mga socio-civic organizations ug Archdiocese of Cagayan de Oro. All is welcome. Sama sa gingon ni Sir Nestor, walay kolor, walay politika, walay kandidato. Everyone is welcome to join. Please wear white. Ano importante. Gilang kuban sab kini sa mga youth leaders gikan sa kapribadong tunghaan sa Cagayan de Oro City din ilang pakigbatukan ang gakahitabong korupsyon sa nasod. Gilaraw kuno sa mga kalihukan ang pagpaklaro sa giingong paggamit sa public funds. Pag-abot sa eskwelahan, magtanaw ka, kulang ang mga classrooms, kulang ang mga bangko, kulang ang mga libro. Kung magawas sa pagka sa eskwelahan, kung ato ka sa mga barangay or in healthcare centers, makita nimo nga naayang pagkakulangon sa mga pasilidad nga dapat mga pasilidad o mga services kay dapat kinahatag. Not just sa mga kabatanunan, not just sa mga youth, but also to the public in general. So kani siya, mo siya nag-fuel sa mga kabatanunan. Pagsugod ang ilang kalihukan ug mga adlaw, Sabado alas 8 sa buntag, hangtod alas 10 sa buntag sa Gaston Park, doon lang sa City Hall. Pag meeting with the national sa CBCP, daghan po ang mga dioceses nga nag-advance, na gani uban nga medyo naulahi. Pero ang tanan kalihukan, all 69 so far ng dioceses out of 87 are aligned sa trillion peso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gikumpiska sa BIFAR Region 12 ang usa ka bagahe nga adunay kapin 40 ka mga buhing isda nga piranha sa usa ka bus terminal sa General Santos City. Ang maong peligroso o ginabawal nga isda gipamalit matud pa online sa mga pet keeper sa syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mitambad sa mga personahe sa BIFAR 12 kining naka-plastic bag nga mga buhing isda. Diyang giablihan kining usa ka bagahe nga gikarga sa usa ka bus nga miabot sa public terminal sa General Santos City Martes sa buntag. Ang maong mga isda nasayrang isdang pirana nga ginabawal nga mikabat sa 43 ka buok. Gipalit matud pa kini online sa pipila ka mga pet keeper sa syudad gikan sa seller nga taga Cagayan de Oro City. Gikustodiya kadyot sa otoridad ang 16 anyos nga lalaki nga usa ka buyer niini human kini misipot sa maong bus terminal tumong sa maong menor de edad nga pet keeper nga i-claim unta ang iyang napalit nga 10 pieces nga pirana nga mukantidad sa 2,000 pesos. Wala matud pay kalibutan ang maong consignee nga bawal kini. Nakakalungkot kasi nga out of curiosity nga nitong ating mga fishkeeper na mga bata, umorder nga sila, bumili, hindi nila alam na bawal. Since minor yung consignee, hindi naman natin pwedeng kulong. Kinausap na lang siya, kasama yung parents niya na parang in-educate na lang na bawal yun. Matud sa BIFAR, ang maong klase nga isda
Hugot nga ginabawal nga i-introduce sa nasod, lakip na ang pagpamaligya ni ini nga nagsugod pa niadtong 1979. Usa kuno kini ka highly invasive nga klase sa isda nga makadanyos sa natural ecosystem kung ugaling makaikyas sa mga katubigan. Ngayon, nung inamendahan yung Republic Act 8550 o yung ating Fisheries Code of the Philippines, inamendahan ng Republic Act 10654, nasa Section 124 na anumang gagawin na mag-introduce or magdadala ng anumang uri ng isda galing ng ibang bansa or kahit saan na i-introduce sa Pilipinas is mahigpit na pinagbabawal. Sa RA 10654, yung multa is lumaki na ng up to 5 million. Gituhuang ang fry o gagmayng isda niini posibleng naggikan sa nasod Indonesia o gibreed o gipadako dinhi sa nasod aron ibaligya sa karon. Padayon ang pagkoordina sa BFAR 12 sa BFAR Region 10 alang sa pagdakop sa nagpalayo niini sa Cagayan de Oro City. Samtang ang mga nasakbit nga isda nakatagdang ibiyahe sa BFAR Central Office alang sa eksaminasyon. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagpasidaan ang usa ka eksperto nga maghinay-hinay sa pagkaon og mga tamis ug parat karong Kapaskuhan aron malikayan ang mga sakit sa bato. Sumala ni Dr. Maria Teresa Badang, ang head sa Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center, sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, sa bulan sa Enero sagad makita ang epekto sa sobrang pagkaon sa panahon sa Kapaskuhan. Pagpasabot sa doktor, mamahimong mukaon og mga tamis ug mga parat nga pagkaon apan kinahanglang sakto lang ug dili pa sobrahan. Giawhag sab ang katawhan nga una mosalmot sa mga party ang ayang magpa-check up aron masayran ang kondisyon sa lawas ug mahatagan og rekomendasyon sa mga angayan ug bawal nga kaunon. Sa nakalabayng tuig nang matikdan sa Department of Health ang pagsaka sa kaso sa stroke, sakit sa kasing-kasing ug sakit sa baga ato sa Kapaskuhan. Kini tungod sa sobrang pagkonsumo og alkohol, sobrang pagkaon og parat ug taba nga pagkaon, kulang sa tulog ug pagpahulay. Sa opisyal nga pag-abli sa Pasko Fiesta 2025, mabati gayud ang Paskong Pilipino pinaagi sa Christmas decorations nga gipasiga na sa Parke Atubangan sa Davao City Hall. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Napuno sa mga presentasyon nga nagahulagway sa istorya sa paglaom, pagpaningkamot, kalinaw ug pamilya ang programa alang sa pag-abli sa Pasko Fiesta 2025 sa Davao City. Let the spirit of Christmas heal our hearts and minds to choose peace over conflict, stability over chaos, and love over hatred. Mismong si Acting Mayor Baste Duterte ang nanguna sa pagpasiga sa Christmas decorations sa San Pedro Square. 5, 4, 3, 2, 1! Tataw nga mabati ang Paskong Pilipino sa mga Christmas decoration sama sa Christmas tree nga gama sa amakan ug giadornohan og mga parol. Duna say mga kubo sa ubos ni ini. Gani, duna pa'y hulagway sa kabaw nga daw nagguyod og mga dagkong regalo. Duna say uban pang mga kubo nga dunay mga nakadisplay nga pagkaon. Ang ato permente nga ginatagaan gyud og importansya kalinaw. Kanang kalinaw maabot na og kabalota maghinatagay. Kabalota mulingi sa tuong isig katawo, muhatag og respeto sa tuong isig katawo. Atangan ang mga sadya ug makalingaw nga aktibidad sa Pasko Fiesta 2025 sama sa banda dasig ug parada, koro sa Pasko, panaygon sa City Hall, Paskong Pinoy Variety Musical Competition, food market and bazaar ug uban pang kalingawan sa tibuok bulan sa Disyembre. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Duha ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga sa Northern Mindanao ang nadakpan sa managlaing operasyon sa Lanao del Norte ug Misamis Oriental. Sobra 600,000 pesos nga kantidad sa shabu na recover. Pinasikan sa search warrant dakpan sa 2nd PMFC ug PNP Maritime Group
Si alias Butsoy kinsa top 3 PNP PDEA Provincial High Valued Individual sa Barangay Mulugan sa El Salvador City, Misamis Oriental pasado las 12 sa udto ni adtong Miyerkules. Na-recover gikan kaniya nga naa sa kapin 65 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa 442,000 pesos. Nakuha sab ang 8 ka bala sa .357 caliber ug ubang drug paraphernalia. Sa tubod Lanao del Norte, nadakpan ang 38 anyos nga lalaking taga Barangay Kariugan pasado alas 3 sa hapon sa susamang adlaw. Nakuhaan kini og kapin 10 ka gramo sa ging shabu nga mobalor sa 68,000 pesos. Samtang sa laing search warrant operation sa susamang barangay, nakumpiska sa otoridad ang kapin 20 ka gramo sa shabu nga mobalor sa 136,000 pesos gikan sa balay sa usa ka 36 anyos nga lalaki kinsa wala sa maong balay ni atong tumura. Mag-atubang ang mga sospek og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala sila ipahayag. Mismong si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mibutyag nga walay Ghost Farm to Market Road project sa Northern Mindanao. Mubalor sa 29 million pesos nga kantidad sa farm inputs ug mga makinarya ang gi-turnover ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa pipila ka mga farmer cooperatives sa Bukidnon. Lakip sa gipanghatag sa DA ang mga hauling trucks ug mga traktor. Sumala sa opisyal nga dakong tabang kini aron matod sa mga agricultural hubs ang ani sa mga mag-uuma sa bukid aron mabaligya sa maayong presyo. Gibuti ang sab sa opisyal nga masayon na kuno karon ang pagpakanaog sa mga produkto sa agrikultura tungod sa mga farm-to-market roads nga padayong ginahimo sa ahensya. Human na diskubrihan ang mga Ghost Farm-to-Market Road project sa Davao Occidental ug Zamboanga del Norte, gibutiag ni Secretary Laurel nga wala matud pay susamang Ghost Project sa Region 10. 15 ka mga sospek ang nasikop sa nagkadayang operasyon dihang nagpahigayon og peace and order drive ang Cagayan de Oro City Police Office sa Barangay Lapasan. Mga patigayon og individual nga nakalapas sa mga polisiya sa LGU, gipang isyuhan sab og Ordinance Violation Receipt o OVR. Ani report ni Cyril Chavez. Pasado las 9, Martes sa gabi, sorpresang naglusad ang Cagayan de Oro City Police Office og Peace and Order Drive ngadto sa Barangay Lapasan. Sa maong drive, nagkadayang operasyon ang gipahigayon nga resulta sa pagkasikop sa siyam ka mga lalaki pinaagi sa bypass operation, pagkaaresto sa 3 ka mga wanted person, 3 ka mga robbery suspect ug pagka-recover sa 2 ka hinagiban ug 1 ka armas. All in all, it is a successful activity. Naputay 3 ka wanted person nga nakuha during this activity. ug kini nga panghinaot ni Coco, dugang pa kini, isa kini sa mga preparasyon nato, labi na kay nasusulod na kita sa Yuletide season. Sa maong drive, 11 ka individual nga giingong gahukas-hukas sa pampublikong lugar ang na-issuehan ng Ordinance Violation Receipt o OVR. 11 sab ka traffic citation tickets ang na-issue sa mga individual nga nakalapas sa balaod trapiko. May uban sab ang mga personal sa Regulatory Compliance Board kung asa ila sab na isyuhan ng OVR ang mga pisonat shops nga wala nakablock ang mga pornographic sites nga gibawal sa ordinansa sa syudad. Wala pa'y pahayag ang mga naarestong individual ug mga na-isyuhan ng OVR. Tumuog katuyuan na ni sayod kita nga ang krimen sa palibot lisod nato lakpon kung ato gyud kaning tataw man gyud nga naay mahitabo apan ang Kokpo nakabalo nga or nasayod nga kining inisyatiba dako kayong impact sa community. Sumala sa Kokpo, magpadayon ang mga peace and order drive sa syudad ug aduna na giilang mga barangay ang Kokpo nga sunod nilang pag-aadtuon. Nanawagan sab sila og dugang kooperasyon gikan sa katawhan labi na sa mga anti-criminality programs nila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Bukidnon Food Hub tukuron sa Department of Agriculture sa Manolo Fortich, Bukidnon aron makatabang sa mga mag-uuma sa probinsya ug sa Misamis Oriental. Ani ang detalye. One-stop shop nga pasilidad alang sa agrikultura. Kini ang gilaraw nga tukuron sa Department of Agriculture dinhi sa usa ka dakong luna sa Barangay Diklom sa Manolo Fortich, Bukidnon. Mismong si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nanguna sa MOA signing sa maong proyekto. Kauban ang provincial government sa Bukidnon ug sa Misamis Oriental. Adunay cold storage facility, dryers ug dehydrators
alang sa mga produktong gulay, corn processing, ice plant o dressing plant. Lalagyan ho natin ito ng central laboratory for animals, fishes, para sa isda, at saka sa mga halaman, no? At ang ibebenta dito sa lugar na to ng ating mga farmers, magkakaroon ho ng mga pwesto ang mga farmer cooperatives dito para sila na diretso magbenta ng kanilang mga produkto. Dako ang kalipay sa lokal nga panggamhanan sa Bukidnon. Ilabi pa nga kulang gyud ang pasilidad sa sektor sa agrikultura sa Bukidnon. Magsilbi sab nga consolidation hub ang pasilidad alang sa mga high-value crops nga gikan sa Bukidnon, Misamis Oriental ug Lanao area. This program aims to transform our food systems by building modern, efficient, and farmer-centered hubs that will strengthen the entire value chain. Mo gini importante ang value chain sa farmer kay kung magsaligro ta sa halin sa ato ang raw, no, alkansi kayo barato kaysa katanan. Ang maong proyekto gipunduhan sa Department of Agriculture og 1.97 billion pesos nga target mahuman wala pa man matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. This is one of the legacy projects na gusto namin mag-operate before 2028. Kaya sa pagmabilis na implementasyon nito, tingin ko wala nang tayo mag-isip kung sino man ang mga kalokohan. Samtang usa ka susamang pasilidad sab ang tukuron sa Claveria, Misamis Oriental sa mosunod nga tuig. Kinisab alang sa high-value crops nga patatas, mais ug kamote nga maoy abunda sa probinsya sa Misamis Oriental. Nata area, natay warehouse, ang kulang lang yun nato machine. Muna ilang ihatag, machine ang ihatag sa ato. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Tulo ka mga centenarian sa Cagayan de Oro City ang nakadawat og 100,000 pesos cash gift gikan sa LGU. Samtang sobra libo ka persons with disabilities o PWD ang nakadawat sa ilang social pension. Aday report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa Office of Senior Citizens Affairs, nakadawat og 100,000 pesos cash gift ang tulo ka mga centenarian sa Cagayan de Oro City. Among cash gift gikan sa pondo sa lokal nga kagamhanan ug lahi pa sa 100,000 pesos cash gift nga ilang nadawat gikan sa DSWD. Usa-usa nga giadtuan sa LGU ang mga centenarian ug personal nga gitunol ang regalo alang kanila. Matod sa OSCA, dali lang ang mga requisitos aron maka-avail sa mong cash gift. Gamay raman kayo ang gikinahanglan, birth certificate ug mahimo or any evidence mga makahatag lugar o pruiba nga siya nataw niya ng tungura o giabot siya karon nga 100 years. Samtang sa pagpanguna sab sa City Social Welfare and Development Office, kung CSWD, nakadawat og tig 6,000 pesos nga social pension ang sobra libo ka mga persons with disabilities o PWD sa District 1 ug 2 sa syudad. Sa District 1, ana sa sobra 600 ka mga PWD ang nakapahimulos niini, samtang sobra 700 ka mga PWD sab ang nakadawat gikan sa District 2. Usa ang anak ni Nanay Mirna sa mga nakadawat sa mong social pension. Dako akong kalipay nga nakadawat niya ning ayuda gikan sa gobyerno sa DSWD. Kaya aron makapalit akong tambal niya. Naman siya maintenance. Tulo ka buok. Matod ni Mayor Rolando Uy, lakip sa gitutukan sa CSWD nga mahatagan og hinabang ang mga nanginahanglan, labi na ang mga PWD. Salamat ko sa buhatan sa CSWD, sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, nga kanunay nagpakabana ng itag panahon o higayon, nga matagaan ang tanan nga angay tabangan ug mismo pagtuman sa kamanduan sa balaod. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa kay ganteng bulak nga gitawag nga Rafflesia ang na-monitor sa DNR Region 12 sa usa ka protected area sa South Cotabato.
Giling gisukod sa mga personay sa DNR-12 kining usa ka higanteng bulak nga napalgan ato sa gipahigayong fieldwork niini sa Ala Valley Protected Landscape sa South Cotabato ning Bag-Ulang. Ang maong klase sa bulak usa ka species sa Rafflesia nga gikonsiderang largest species of flower sa nasod. Doon na kini sukod nga 93 centimeters wide nga matud pa mao ang kinadak-an nga bulak nga nakita sukad-sukad sa maong lugar. Ang maong bulak usa ka parasitic plant nga matud sa DNR-12 usa na ka critically endangered species sagad kining motubo sa mga undisturbed forest ecosystem. Mga kapuso, 27 kaadlaw na lang, Pasko na. Mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.